Hi guys! It's Emma's last day today! Woo! Layas na po siya, di na po siya babalik. At tingnan niyo naman, ang aurahan niya. Sana, uy, diba? Oh, ikot! 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 Yo, what's up, Coconut Punk natin? Welcome back for another ganap na naman ang ating buhay dito sa Texas! For today's video nga, ay aalis na si Madam Emma. Ito na nga ang last day niya dito sa aming bahay. Inalayas ko na nga siya dito sa bahay dahil ang gulo-gulo niya nga ka-housemate. Sabi niya nga, bago nga daw siya aalis, mag-tiktok daw muna kami. Ay talaga naman, nag-iwan pa ng memories. At eto nga, at nag-alsabalutan na nga si Madam Emma. Tutulungan na nga kita kasi mukhang hirap na hirap ka pa. Anyway, by the way, highway, I would like to say thank you to my very supportive husband and super mabait na asawa. And I thank you. Mabuhay Pilipinas, charot. Ano daw? Mala Miss Universe ang birada, edi wow, diba? At bago nga lumisan si Madam Emma, meron lang akong isang kabilin-bilinan sa kanya. At yun ang katagang, humayo ka at magpakarami. Eto namang asawa ko, panira, dadalhin talaga niya itong aking toilet. Alam nyo na, palagi ako may emergency pagdating sa toilet, charot. Eto na ang kahuli-hulihan na may hahatid ko si Madam Emma nyo. Ay nako, Jai, wala na kasi siyang balak bumalik sa USE. Sa bagay, may point din si Maring Ima nyo doon. Na pag ako ay may bad memories din sa lugar na to, hindi na ako babalik, Jai. Uy. So anyway, by the way, highway, sasamahan nga kami ni Madam Rio na maghatid kay Emma. At siya po ang tinaguriang babaeng walang pahinga. Dahil sapagkat subalit, everyday fully book yan sa kanyang mga lakad. At isang ang himala na siya ay sumama for today's kaganapan. Tagal nga magbihis ni Madam Rio, iniwan na si Emma ng kanyang eroplano. Charot. At nandito na nga kami sa Dallas. Dito nga pala namin idadrop si Emma sa airport. Pero bago ang lahat, dumaan na nga pala muna kami dito sa may restaurant para kumain ng lunch. Very matulungin talaga itong asawa ko. Siya na nagbuhat dito para ipasok daw, baka mawala. Dahil papasok nga muna kami doon sa loob para kumain. Antay nga lang kami ng mga ilang minuto dito sa labas. Dahil napaaga nga ang aming pagpunta at alas 11 pang ang kanilang bukas. In fairness, ang ganda ng kanilang restaurant. Very mindful. Samahan mo pa ng very demure. Mali pa pagkabigkas mo ng English, Dai. Charing. Very Instagrammable ang kanyang view, outside and inside. Kumbaga, very welcoming. Lahat na ng very good. Charing. Pumasok na nga kami dito at unang-una nga kaming pinaupo. Dahil no choice sila at dahil kami lang talaga ang tao dito. Charing. Very mabilis din nga pala silang mag-serve ng food. And masarap din ang pagkain nila dito. Medyo expensive lang ng very light. After nga pala namin kumain, ay on the way na rin kami sa airport. Para nga maihatid na namin si Madam Emma nyo. Para tuloy gusto ko nang umuwi ng Pinas. Charot. Parang nakaka-excite tuloy umuwi. Simula nga nung nakita ko yung eroplano, parang na-excite talaga ako. At eto na nga, magpapaalaman na nga kami sa isa't isa. Charot. Parang hindi si Emma yung aalis, parang si Madam Rio. Mas siya pa talagang excited kaysa dun sa aalis. Isang ang practice dyan. Kunwari aalis ka na at magpapaalam ka na sa amin. Charot. O diba, sinunod niya talagang sinabi ko. At dahil dyan, isa kang jutu-jutu. Bago ka nga gagamit ng kanilang card, need mo pa nga magbayad ng $6. Danip talaga ito sa airport, kumikitang pangkabuhayan. At dahil tatlo nga ang maleta ni Madam Emma, need niya talaga ito, kaya no choice siya kundi magbayad ng $6. At buti nga si David ang aming kasama at tinulungan niya nga magbuhat ito si Emma na kanyang mga luggage. Di nga ito si Madam Rio ay napatulong na din. Maiayos na nga nila ang mga maleta dito. Nagpaalam na nga si David sa kanya. Sabi ko nga kay David ay pumasok na nga muna dun sa loob ng sasakyan at antayin niya kami. Hatid nga lang namin si Madam Emma doon sa gate kung saan siya papasok for the entrance. Wala nga katapusang paalamanan itong dalawa. Sa bagay, ang dami rin kasi nilang pinagsamahan. From the happy life ni Madam Emma to broken heartache niya, kasama niya si Madam Rio. Kaya hanggang sa paghatid nga ay sumama talaga itong si Madam Rio nyo. Sana all. Mamimiss talaga ito ni Madam Rio, si Madam Emma. Dahil may mga times talaga nung broken heartache nga itong si Madam Emma, doon siya kay Madam Rio umiiyak. Dahil pagka sa akin nga siya nag-open, ay aba, sermon agad ang lola nyo. Kaya nga, kapag may mga problema si Emma, ay si Madam Rio agad ang nakakaalam. Ano ba tong dalawang to? Walang hanggan ang yakapan. At eto na nga, the moment of truth, ang pagpapaalam ni Madam Emma. Hindi talaga siya naluha kasi excited yan. Super excited siya sa kanyang forever love. Sana uy, pumamag-imig.
Ingat sila sa'yo, Madam Emma, hanggang sa muli. Eto nga, after naming maihatid si Madam Emma, ay uuwi na rin kami. Dahil may mga pasok pa nga itong aking mga kasama kinabukasan. Kaya hinatid na namin ito si Madam Rio. Tapos mamaya nga pala, mga bandang 7 ay nag-walking na din kami. At need ko na talaga ito kasi grabe ang tinaba ko. Ikaw ba naman ay lamon ng lamon everyday? Talaga naman tataba ka dyan. Ang ganda rin talaga ng sunset, no? Ito nga lang yung oras na pag-walking namin kasi hindi masyadong mainit. Tapos sinamahan pa ng mahangin ang weather. After 3 miles of walking, umuwi muna kami dito sa bahay para mag-tea. After that, mga alas 9, pinauwi ko na si Madam Rio kasi gabi na dyan. Need niya pa magluto ng dinner, charot. Kaya ito, hatid na natin siya dito sa labasan, baka kasi kidnapin siya, charot. And look, kung gaano kadilim na dito sa labas, nakakatakot dahil wala masyadong ilaw. Kaya inantay ko na makapasok siya sa kanyang car at makaalis na. Yun lang po.